papasa po ng resolution ng Metro Manila Council. Although, dinifer po yung pagpasa dahil meron na po palang ordinansa ang Quezon City, although sa parking lang yung pagre-reserve, pero hindi ng tao. So pag-aaralan po natin yan at i-expand sa pagbabawal ng pagtayo ng tao para i-reserve yung parking spaces. Nakakarating din sa Metropolitan Manila Development Authority ang mga concern kaugnay sa mga nagre-reserve ng parking spaces sa pamamagitan ng pagtayo ng mga tao. Viral pa online ang iba sa mga insidente nito. Pinakahuli ang nangyari sa isang parking lot sa sementeryo na tinayuan ng isang babae. Ayon sa MMDA, pag-aaralan ng Metro Manila Council ang pagpasa ng isang ordinansa na magbabawal dito. Maaaring talakayin pa ito sa pagpupulong ng MMC. Nakadepende na rin sa mga syudad sa Metro Manila ang pagpasa ng kani-kanilang mga ordinansa. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, nagiging seryosong concern ang ganitong issue. Sa obserbasyon ng ahensya, marami umanong netizen ang natatawa at nagmumungkahi na dapat sagasaan yung tumatayo sa parking space para mag-reserve. Bagay na magiging mapanganib umano kung hindi maaaksyonan. They are approving yung violence para paalisin yung tao na nagre-reserve, which is baka gano'n na maging mindset ng mga tao na every time na may magre-reserve na tao ng parking, pwedeng sagasaan. Samantala, magkakaroon ng pagbabago sa guidelines ng towing at impounding ang MMDA. Mula ito sa mga reklamong kanilang natanggap sa mga motoristang nahatak ang sasakyan dahil nasiraan sa kalsada o yung tinatawag na mga stalled vehicles. Batay sa revised guidelines ng MMDA, ang mga stalled vehicles ay bibigyan na ng opsyon na dalhin sa talyer o idiretso sa kanilang bahay kumpara sa kasalukuyang protocol na dinadala agad sa impounding area sa Marikina City. Alam naman natin, syempre hindi naman natin kagustuhan na tumirik yung ating mga sasakyan. Instead na automatic dalhin sa tumana para i-impound, bibigyan po natin ng option yung pong driver or yung may-ari na sasakyan na ihatid na lang sila sa bahay, sa mall kung pwede silang mag-park or diretso sa talyer. Bukod dito sa bagong guidelines, mas tinukoy ng MMDA ang ibig sabihin ng stalled vehicles. Ito yung mga sasakyang na flat ang gulong, naubusan ng gasolina, nag-overheat ang makina at naubusan ng baterya. Magiging sektoral din umano ang hatian ng mga private towing company sa Metro Manila para maging strategic ang pagresponde nito sa mga nasisiraan. Gagawin din umanong color coding ang mga tow truck para hindi sila mag-overlap ng mga lugar na pupuntahan sa Metro Manila. Ang mga sasakyan naman na illegally park ay otomatiko pa ring mai-impound at wala namang magiging pagtaas sa multang ipapataw. Ayon sa MMDA, ang mga pagbabago sa guidelines ng towing at impounding ay maaaring ipatupad sa unang bahagi ng susunod na taon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.